mo sa mga Pisma class. Hello mga kapatid! Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal niyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa ating mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. Salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Ang bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom, papuri sa Diyos at sa lahat ng mga kasama ko pong Pisma, sa lahat ng subaybay, tangkilik, sumusuporta, lalo na nanalangin sa channel na pinagkaloob ng Panginoon, Pisma Plus, sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Pagpalang oras po sa bawat isa at purihin ng Diyos magpakailanman. Ngayong araw ay katapusan ng araw ng Agosto 31, 2025 at ika-22 linggo ng karaniwang panahon. So sama po tayo, sama-sama sa pagnilay sa mabuting balita ng Panginoon. At simulan natin sa naikling panalangin sa pangalan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng biyaya naming nakamtan, lalo na po sa proteksyon mo sa bawat isa at pagbigay ng lahat ng pangangailangan. Salamat din po sa tulong mo palagi, lalo na sa mga bagay na hindi namin hiniling, kusa mo pong pinakaloob. Salamat din po sa dagdag mong buhay na ibinigay sa amin. Kasama na po ang mahabang pasyensya, kababaang loob, tibay ng loob, at kapayapaan sa puso't isipan ng Panginoon Diyos. Salamat din po sa pagbigay mo ng lahat ng pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. At salamat sa paggamit mo po sa amin, kahit sa maliit na bagay para sa iyong kapurian. Kaya rin po namin pinapasalamatan ang simbahan tinayo mo, Panginoon, ang Santo Papa, Leo XIV, lahat ng mga obispo at kaparian, at sa lahat ng nagsisilbi sa itinayo mong simbahan, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Alam mo po ang laman ng aming puso, lalo na ang kagalakan, dahil po sa pagmamahal mo na walang hanggan. Sa oras na ito, kami po ay maglalambing naman po sa inyo. Padala po ang banal na Espiritu na sa aming pagnilay sa araw na ito ay magabayan na mamutawi sa aming mga bibig ay nagmula sa iyo. Panginoon, ang puso't isipan namin, ilagay na nakasintro sa iyo ang lahat. At tinataas din po namin ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na po sa banal na lupa ng Israel. Sa iyo rin po namin tinataas ang lahat po namin mga kapatid sa loob at labas ng hospital. Kasama na po ang kapatid namin si Bro Fernan at ang aking ninang Ispi o Panginoon, at sa lahat ng aming karamdaman o Diyos. Ikaw na pong bahala. Ipuin mo po kami lahat ng mapagpagaling mong kamay. Panginoon, sa iyo rin po namin tinataas ang simbahan ng tinayo. Gabayan mo po ito ang lahat ng nilbihan, lalo na po ang aming Santo Papa. Panginoon Diyos, sa pangangailangan po namin, ikaw pa rin po ang aming masasandalan, lalo na po sa mga pangangailangan ng mga mahal sa buhay po namin. Ingatan mo palagi kami, Panginoon, lalo na po sa aming mga trabaho. Sa walang trabaho, bigyan mo na po, Panginoon, at maging kampante na po sa lahat ng oras, lalo na po mabigyan ng panahon ang pagpuri at pagpasalamat sa iyo. Ang lahat pong ito ay pinapapurian namin, pinapasalamatan at tinataas. Kasama po ng pagpatawad mo ng aming mga kasalanan. Ito lahat sa pamagitan ng iyong bugtong anak na si Jesucristo na namumuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu. Isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mama Mary, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, panalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kabanata 14, talata 1, 7 hanggang 14. Puri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahina, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Parisiyo, at binabantayan nila mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuan na kalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong piliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-aanyaya sa
sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-aanyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, lini ka sa kabisira. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakahababa ay itinataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat anyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya, kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos at sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So mapagpalang oras po ulit at shout out po sa ating kapatid Aki Vicente Mihiliano. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Salamat Bro Vicente at mapagpalang oras sa iyo. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo dyan at sa kasama ang iyong pamilya. So, balikan ko po ang medyo mahaba-haba, talinhaga na binigay ng Panginoong Diyos sa atin. At ito po ay napakalaga sa ating buhay dito sa mundo. Dahil ito po ay makatanggal ng ating kasiraan, palakas ng ating pananampalataya at sa ating sarili. Dahil may mga pagkakataon na kapag ginawa po natin ito, malamang maraming makakilala sa atin at makilala ang Panginoon na nasa atin. Yung kanyang sinabi na pag umupo ka, pag inanyayahan ka at ng isang piging o isang kasalan, ay doon ka sa pinakamababang upuan. At totoo naman po ito, dahil sa mga kapatid nating Hudyo rito ay mahilig po sa upuan na lalo na may pangalan sila. Doon sila nagagalak. At palaging pinapapurian ang kanilang sarili. So nabanggit po rito ang Shabbat. Hindi na natin palaliman dahil malalim kung ano yung mga gawain o pangyayari sa araw ng Shabbat. Ano po. Ang idagdag ko lang po rito dahil atin na himay-himay yun, himay-himay na yan sa iba nating episode dito sa Pisma Plus,
pakibuksan nyo na lang po. So, maidagdag po natin dyan yung mahilig po sila na mag-anyaya o mag-imbita. Yung ating kaibigan na na rabay dyan, no? At rabanik doon sa Harno, Jerusalem, ay nung nandito ang asawa ko, palagi po tayo inanyayahan tuwing Shabbat. Arukat Churaim. So, kainan ng Shabbat sa tanghali. So, naalala ko na nung nanyayahan po kami, wala kaming masasakyan dahil pag mag-taxi kami ay laki ng bayad, no? Malapit 100 shekel, kung sa Pilipinas pa mga 1,500. Ano lang yan, nilalakad ko lang yan, mga 40 minutes. So dahil may mga tinatawag kami rito dati na yung scooter, kukinit sa kanila, kukinit. So nag-scooter kami papunta doon sa dati ko yung trabahong building na yan, sa taas, sila sa baba. So pangalawa nilang inanyaya sa amin ay may dagdag na hinihingi na pabor na kung maari, kung nakasakay kami, kung maari, ilagay lang namin sa labas ng community. So, ibig sabihin, sa bungad ng barangay na yan ay doon namin ilagay, ilak at ikadina at maglakad kami ng almost 2 kilometers. So para hindi mahaba ang story, so ginawa po namin, nagtaksi na lang kami dahil minsan dumadaan dyan ang mga kapatid nating mga Arab Muslim, minsan tripan pa, no? So yun kahalaga sa kanila, no? Dahil gusto nila din na makita ang kanilang ginagawa sa araw ng Shabbat. So dahil ito na ang ating buhay na gusto nating at pinagsikapan natin na sundin ang Panginoon. So pagkatok namin, nakatayo lang kami, no? Kahit alam namin na kung saan kami paupuin. So ganyan. Iyan ang mga kapatid natin mga Hudyo. Mahilig talaga sila sa kaibigan lang. Hindi sila basta-basta nag-iimbita. Lalo na sa sinasabi ng Panginoon, yung mga cripple, yung hindi makapag sa amin naman, wala naman silang makuha, no? Dahil hindi naman kami maka-imbita sa kanila sa aming flat o sa aming apartment dahil religious kosher, no? So hindi pwede silang pwede kaming kumain sa labas, no? Pero hindi mo yan basta-basta ang ng appointment sa kanila, no? Nag-appointment ka pa, tapos tingnan pa yung restaurant na puntahan, so bungga ay hindi tayo kayang magtustos na ganyang kasi yung Shabbat nila ay yan, fiesta yan sa kanila, yung hindi mo makita sa araw-araw sa bahay nilang pagkain, doon yan nilalatag o piniprepare sa araw ng Shabbat, no? Yun nga, ng isang araw Shabbat nila, talaga matindi.
yung pagkain na mga masarap at yung mga gusto nilang kainin na hindi nila kinakain sa buong linggo, Shabbat lang. So, yun po, no? Malaking halaga ito dahil ito rin ang tinuturo ng Panginoon. Hindi tayo mahatak ng kalaban, lalo na itong isa sa mga 7 deadly sin, yung pride, no? Yung pride talaga, no? Isipin mo kung nakaupo ka na doon, tapos paalisin ka. Eh siguro sa ating Pilipino, dalawa lang magawa natin. Magalit o umuwi, di ba? So para maiwasan, tama yung Panginoon na kababaang loob. Yun ang palagi ang dala-dala ng Panginoon para sa atin. Kahit ano nang ginawa sa atin ng mundo, kahit pinapahiya na tayo, tulad sa mga unang mga apostoles, pinapahiya sila, binabato pa nga hanggang mamatay. Pero nakita po natin na karapat dapat lang bilang isang Kristiyano, no? Na isa sa buhay po natin ang kalooban ng Panginoong Hesukristo, dahil ginawa niya na po ito. Ang ating sukdulan dito ang maangkin ang buhay na walang hanggang at lubos na magpapuri araw at gabi sa ating Panginoong Diyos doon sa kanyang kaharian. Walang gutom na doon, wala na kailangan pang physical, glorified na yun doon. Lahat ay kagalakan, kasayahan, wala nang sakripisyo. Pero hanggang nandito po tayo sa mundong ito, tanggapin natin kung ano man ang pagkaloob at mag-ingat po tayo na sa ating bawat desisyon ay may akibat yun na sakripisyo. Mas mabuti pa, yun nga sabi ng Panginoon, na kababaang loob para darating ang panahon, hindi tayo masali sa yung nagpapakataas ay ibababa. Palagi tayo sa ibaba para itataas. At ingat din po tayo pag itinaas na tayo, kailangan ang Panginoon lang. Hindi itong kamunduang ito, dahil diyan tayo dala minsan ng kalaban o kumakalaban sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating pare, dahil ano kami ng Biyernes ng gabi, misa na ang misa namin ay ngayong araw na gospel na anticipated, yung ano niya, story niya tungkol sa driver na Pilipino diyan sa Manila at Japanese, na parang hindi mahaba. So, dinala niya, may gusto ng Japanese na pupunta sa kahit saan ang pinaka maganda na tanawin. So, nagka-anuay sila sa pataasan, no? Sabi ng Hapon daw, itong building na to, ilang taon daw ang paggawa. Kaya di, sabi ng 3 taon o 6 na taon, malaking building sa Maynila. Sabi ng Hapon, sa amin 3 taon lang yan. So sa pangalawang building dinala ng driver, sabi ilang taon to? Tanong ng Hapon, 3 taon, dahil sabi ng parang malampasan tayo nito, sabi ng driver na Pilipino. Sabi ng Hapon na sa amin 2 taon lang, no?
Dinala niya doon sa sa isang building, napakalaki. Ilang taon ito, sabi ng taxi driver na Pilipino, 2 taon. Dahil parang hindi siya malampasan, parang inanon niya na lang na sa 2 taon, tulad sa sinabi ng Hapon. Sabi ng Hapon, sa amin, sa Japan, ay 1 taon lang to. So, sabi ng Hapon, ibalik mo muna ako sa hotel. So, binalik na siya. Sabi ng Hapon, magkano ang babayaran ko? Sabi ng driver, sabi niya, 50,000. Nagtaka yung Hapon, sobrang mahal. So, sabi niya ng driver ng taxi, sabi niya, yun ang mitruhan ay made in Japan. Malaki talaga. Mabilis talaga. So, kalamang yung taxi driver natin. So, sa akin naman, yung magkaibigan, sobrang ng kaibigan niya na inis na siya. Dumaan sa subdivision. Sabi ng kaibigan niya, kaibigan, nakita mo itong malaking at malawak na subdivision? Amin yan. Nakalakad sila. Nadaanan nila yung mall. Sabi ng kaibigan niya, kaibigan, itong mall, amin yan. Turo ng kaibigan. Nainis na siya. Dumaan sila sa malaking building, kulungan. Sabi niya, kaibigan, kita mo yung malaking building? Oo. Kulungan ng mga masasamang tao. Hindi amin yan. Pag pinagpatuloy mo pa ay dito ka na lang, hanggang dito ka na lang. So, yung payabangan. So, mas mabuti, mababang loob para itataas tayo. Hindi lamang dito sa mundo, hindi. Itataas tayo ng Panginoon. So, ipagdasal natin ang bawat isa at isama na natin itong mga kapatid natin ng Job na yung palaging sinasabi ng ating Panginoon. Hipokrito ay ma-convert na sa puso't isipan nila at makilala na nila ang ating Panginoon sa pamagitan natin sa pagtalima sa kagustuhan ng Panginoon. So, shout out ulit po sa iyo, Aki Vicente Emiliano. God bless you. At sa lahat pong nagsubaybay, tangkilik, analangin, suporta, maraming salamat po sa inyo, lalo na sa panalangin niyo po sa amin dito, sa banal na lupa ng Israel. Patuloy pa rin po. Hindi namin alam kung kailan naman kami padalhan dito ng malalaking missile kalaban. Ngunit patuloy na sinasanda namin sa Panginoon ang lahat na ito. May mga purpose ito. Yun nga po, tayo, nabasa ko kanina sa social media na ang ating simbahan at ang kapatid nating Orthodox nanindigan dahil may mga simbahan na tayo natamaan ng Israel. Ay sabi ng Israel, umalis kayo dyan. Sabi ng mga madre natin at kaparian at nanindigan ang mga kapatid nating Orthodox at ang ating patriarka rito, lalo na po sa mga kapatid nating Kristiyano sa West Bank, hindi kami aalis. Yun ang medyo masaktan tayo. Yun ang katotohanan. Yun nga,
ang ating simbahan nanindigan na wala talagang mawala ng buhay kahit kalaban o hindi kalaban. Dahil ang plano ng Diyos ay mamuhay tayo sa mundong ito na may kapatatagan sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi naman natin sila kalaban, kundi yung kumakalabit sa kanila. Tinatawag ito ng ating simbahan. Narinig ko ng pag-ano ni Patriarka natin, Latin Patriarch. Isang drama. Ito talaga yung mundo. Dramatista talaga. So, kahit didipinsa ka, ay papatay ka pa rin. So, yun, ulitin ko ang kapayapaan sa narinig ko sa isang Hudyo na paano nila gagawin ito. So, simple. Matahimik. Sa kanila ang kapayapaan ay makamtan at tatakbo ito pag hindi mo proteksyonan. Yun nga, pagtakbo, habulin mo. Pag may hadlang, tanggalin mo yung hadlang. Kung buhay ng tao, tanggal. So, quiet, no? Sa kapatid naman nating Muslim, ang kapayapaan sa kanila, kailangan sasali ka sa kanila. Kung hindi, kalabang ka. So, wala silang kapayapaan. Kung hindi ka nakasali sa kanila, kailangan walain din tayo sa mundo para may kapayapaan sila. Pero nakita natin, wala rin silang kapayapaan. Mas mabuti pa tayo, ang ating puso't isipan ay may kapayapaan sa ating Panginoon Jesucristo. Yan nga po na gusto ng Panginoon dalhin itong kapayapaan sa kanila, sa pamagitan natin. So, huwag lang tayong magtigil sa panalangin para sa kanila at sa ating mga kapatid sa kaibayang pananampalataya. Yung iba hindi na Diyos ang ating Panginoon. Biktima lang po sila. Kailangan mapaliwanag sa kanila at akayin pabalik sa simbahan ito ngayon ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong lahat at itong tunay na Lord's Day, Shabbat Shalom, para sa ating mga Katoliko. Shalom, Shalom, papuri sa Diyos, God bless us all. Viva Kasya. Lehetra. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me.
Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.